Magandang gabi po. Good morning. Yan daw ang batian lagi. Good morning. Para miski gabi na ay para nagsisimula pa lamang. So tayo po ay tumayo at tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Dito po sa Dagatan ay maulan kanina. Napakalakas ng ulan. Pero sa San Marcelino ay napakagabok. Okay. Talagang sovereignty of God maging sa ulan. Proverbs chapter 28 verse 9. So ang ating pag-usapan po ay about even his prayer is abomination. So ating basahin po sa wikang Tagalog muna and then sa wikang English. Okay, verse 9. Wikang Tagalog, handa, basa. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumaldumal. Verse 9. He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Tayo muna po ay mag-pray. Panginoon, magandang gabi pong muli. Salamat po sa iyong biyaya sa amin, Ama, sa maghapong ito. Mula kaninang umaga na kami po iyong ginising. Salamat po sa biyaya ng buhay. Salamat po sa lahat ng pinayagan mong magampanan namin para sa iyong kaluwalhatian. Sa mga naggaling po sa trabaho, sa galing po sa kanilang mga tahanan, sa kanya-kanya pong ginampanan, salamat ng marami sa iyong pag-iingat, Panginoon. At ngayon po ay kami pinagsama-sama mong muli upang kami po'y mapakain ng iyong mga salita, upang patuloy mo kaming mahamon sa larangan po ng pananalangin, Panginoon. Kami dumadalangin na kami yung sasamahan sa Santong Espiritu. Kayo po ang tunay na author and the illuminator ng iyong salita. Dalangin namin na ito'y maging pagpapala sa buhay ng bawat isa. At sa lahat po ng aming mga pagkukulang at kalabisan, batid niyo po ang takbo ng aming isip at ng aming damdamin, kami lagi mong lilinisin. At salamat po sa kabanalan na nasa amin dahil po kay Jesucristo. Samahan niyo po kami at kung may mga kasamahan pa po na papunta po dito, dalangin namin ang iyong mayamang pag-iingat din po sa kanila at sa mga kapatiran at kaibigang nanonood, inyo rin po kaming kapwa pagpapalain. Purihin ka po sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. So ngayon pong gabi, tayo po ay nasa pagtuon pa rin po sa pag-aaral about po sa pananalangin. Okay? At ang ating talata po ay nagpapakita, sabi po rito, siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumaldumal. Makikita po natin dito sa text na ito, yung dalawa talagang mahalaga na bahagi sa buhay pananampalataya. Nabanggit po dito yung kautusan at dalangin. So, nasa Senado na ho ang divorce. Naalala niyo yung divorce ay nasa Senado na. At gusto ng batas na yan na paghiwalayin ang mag-asawa. Alam niyo po ba, pagdating sa pananampalataya, may dalawang bagay ding bawal maghiwalay. Okay, dalawang bagay po na bawal maghiwalay. Ang buhay natin na makinig ng salita ng Diyos, yung salita ng Diyos, at ang ikalawa ay ang pananalangin. Naunawaan po ninyo, dalawa po yung mahalaga. Hindi pwedeng merong mas mahalaga diyan. May nagtanong nga po kay Spurgeon, ito yung nababanggit na po natin, alin daw ang mas mahalaga? Ang magbasa ng Biblia o ang manalangin? Kayo nga po, inyong isipin yung tanong, alin ang mas mahalaga? Ang manalangin o ang magbasa ng Bible? Ang sagot po niya, alin ang mas mahalaga? Ang huminga paloob o huminga palabas? Okay. Alin na mahalaga? Yung mag-inhale o mag-exhale? Pag sinabi mong mahalaga lang, Brother Henry, mag-inhale, testingin nyo po kung kayo makakatagal hanggang matapos ang sermon. Pag sinabi mo lang, mas mahalaga yung mag-exhale lang, try mo kung kaya mong tagalan na puro ka hinga palabas. Okay. Lalo yung katabi mo hindi rin makakatagal. Okay. Ngayon po, ay kung sa aeroplano, alin daw mahalagang pakpak? Yung kanan o kaliwa? Parehas din ho yan. Kaya sa tanong na, alin ang mahalaga? Magbasa ng Bible o manalangin? Parehas po yang mahalaga. Hindi sasabing, ako'y Bible reader pero ayaw ko maging prayerful. At hindi mo rin sabing, ako'y prayerful na kaya hindi na ako bubuklat ng Bible. I'm the living Bible. Hindi pwede yon. Ibig sabihin po, kaya ang keyword ay yung word na balance. Balance. Ibig sabihin, sa anumang bagay, pagka hindi ka balanse, mahirap. Hindi balanse ang iyong lakad, mahirap. Hindi balanse ang iyong tingin, mahirap. Hindi balanse ang tayo ng iyong sasakyan,
ng iyong upo, yung inyong paa po niyan ay kakalahati ang isa, ay delikado yan. So, ganoon din po. Kaya dito sa ating pag-aaralan po ngayong gabi, may binanggit po dito ang Panginoon na he that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Ako lang po ay nalungkot dito sa texting ito na ibig sabihin pala, miski isa sa pinakabanal ng bagay, yung manalangin, isa sa pinakamagandang habit, yung manalangin, pwede pala na ang isang magandang bagay ay maging masama. Tingnan niyo po, yung talata. Prayer, abomination. Sige, atin muna mong i-define yung abomination. Ano ba nakalagay dyan? Yung abomination muna. Pag sabi nating abomination, kasi yung pong ating title ay, even his prayer is abomination. Mahalaga ang magbasa ng Bible, mahalaga ang manalangin, pero meron pa lang itong isa sa mahalagang ito, yung prayer, ay pwedeng maganda siya, pero pwede siyang maging masama, maging abomination. Tingnan niyo po, ano bang ibig sabihin ng abomination? Ang abomination sa Tagalog ay kasuklam-suklam. Sa English ay disgusting thing. Disgusting. Ano yung disgusting? Parang nakakarimarim na tingnan. Hindi siya magandang tingnan. Okay? So, tingnan po, sabi ng talata, he that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Ito po yung magandang maiwasan natin. Kaya itong pag-aaral na ito ay negative para sa layuning makita natin yung positive. Ano ba yung mga panalangin na kasuklam-suklam sa Panginoon? Kasi lahat ng tao nagpe-pray, tama? Miski nga, kanina ako po'y umattend ng Zoom meeting ng Batangas PPO at ako po'y na-invite. So nagpe-pray din ang mga pulis. Pwede yon. Pwede nagpe-pray din niya sa mga school graduation. Binabasa pa ang prayer. Oh, dakilang Diyos. Sabi ka nakatingin sa audience. Salamat po. Nag-i-speech. Ako'y nakapanood ng gayaan. Nagpe-pray, nag-i-speech. So, nagpapahanga siya sa public. Hindi sa Panginoon siya nakikipag-usap. So, marami nagpe-pray. Kanina, malakas ang ulan. Nagpe-pray ang marami. Oh, Panginoon, nagkikidlat. Pati dito, nagsasanta Maria na rin kanina. Okay? Ang lakas ng baha. Many people are praying, but not all prayer ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Merong nung po kami umattend kahapon sa prayer and fasting, I agree with the preacher na sabi, ang mga unbeliever ay nagpe-pray. God only see their prayer, but He is not listening to their prayer. Alam niya, nananalangin, omniscient siya, pero hindi interesado ang Diyos tugunin ang dalangin ng mga unsaved. Ang dalangin ng unsaved na tinutugon ng Diyos, alam niyo kung alin? Yung dalangin na magsisi sa iyong kasalanan. Ikaw ay unsaved, hindi ka ligtas, nagdadasal ka sa Diyos, ang Diyos ay hindi interesadong makinig sa iyo. Nagiging interesado lang ang Diyos makinig sa iyo na ikaw na hindi ligtas ay mananalangin na ng pagsisisi at pagtanggap kay Jesus. Pero yung iba mong hinihingi na walang kabuluhan sa kanyang kaharian, hindi niyan pinakikinggan. Kaya hindi po lahat ng panalangin talaga ay katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Ay paano sa Cornelius, walang nakalagay sa Bible na sabi, the Lord see yung kanyang mga ginagawa. Yung sa Bible. Pero kailan lang talaga naging kapakipakinabang si Cornelius ng Acts, sa Book of Acts, nung siya ay naligtas. Doon pa lang talaga. Si Pablo ay magdadasal na din nung unang panahon. Siya po'y Pariseo. Pero kailan siya talaga nanalangin? Nung siya'y nabulaga ng mata, nagkaroon ng kaliskis at sabi, nung natanggal na, behold, he prayeth. Sabi ng Panginoon kay Ananias. Doon lang siya talaga nag-umpisang manalangin na tinatanggap ng Diyos. Behold, he prayeth. Therefore, ang pananalangin po, hindi talaga lahat ay tinatanggap ng ating Panginoon. So, merong panalangin kasuklam-suklam. So, atin hong alamin ano-ano yung mga panalangin kasuklam-suklam. Kasi may binanggit din po dyan sa Proverbs, number 1, na ating makikita, even his prayer is abomination. Sino yung ang panalangin ay disgusting sa Panginoon? Hindi nakalulugod o hindi katanggap-tanggap sa Kanya. Number 1, maliwanag yun sa talata, those who disregard the Word of God.
Sabi ng verse, siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumaldumal. Di ko ay nagpe-pray. Ako ay nagpe-pray. Pero number 1, when we disregard the word of God, tingnan po yung word diyang, turn it away. He that turn it away. Kasi malimit po sa tao, mas gusto siya ang nagsasalita kaysa makinig. Malimit ganyan. Kaya sabi nung speaker, when someone is speaking, you listen. Huwag kang madaldal din. Magsasalita yung iba na iingay ka din. Ngayon dito po, sa Bible na ito, na ating makikita, siyang naglalayo ng kanyang pakinig. Yung word na naglalayo, turn it away, ang ibig sabihin po niyan ay turn aside, decline, put away. Ito yung madaling maunawaan, turn off. Diba? Lahat tayo may mga gadget. Pag yan i-turn off mo na, ano mangyayari dyan? Welcome. Hindi. Pag tinurn off nyo po yung gadget, ibig sabihin ay patay yan. Wala na yung ugnayan sa inyo. Ano po ang sabi ng Bible? Sino yung ang panalangin, kahit magdasal ng magdasal ay hindi pinapakinggan ng Diyos o hindi nakakatuwa sa Panginoon? Those who disregard the word. Ano yung disregarding the word? Turning away from hearing the word. Sabi rito ng Biblia, yung turn it away. Siyang naglalayo. Tingnan po, naglalayo. Ibig sabihin, present progressive. Patuloy niyang hindi pinapakinggan ang salita ng ating Panginoon. At ang sabi rito, yung word diyang turn it away, turn aside. Tingnan po yung ilang mga talata natin dyan sa aklat po ng Proverbs, Zechariah chapter 7 verse 11. Ano po yung mga cross-reference niyan? Sa aklat po ng Zechariah chapter 7 verse 11. Kaya ari habang aking inaaral kanina, sabi ko, hindi kaya ari mga nag-disregard na ari talaga hindi ligtas? 7:11. Ngunit kanilang tinanggihang dinggin at kanilang iniurong ang balikat, nagtakip ng pakinig upang huwag nilang marinig. Oo, kanilang ginawa na parang batong diamante ang kanilang puso upang huwag magsidinig ng kautusan ng mga salita na ipinasugo ng Panginoon na mahukbo sa pamamagitan ng kanyang espiritu at ng mga unang propeta. Kaya't dumating, tingnan po ito, anong bunga pag hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos? Kaya't dumating ang malaking puot mula sa Panginoon ng mga hukbo. At nangyari na kung paanong siya sumigaw at hindi nila dininig, hindi po itong tingnan, verse 13, at nangyari na kung paanong siya sumigaw at hindi nila dininig, gayon din sila sisigaw at hindi ko didinggin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So, meron pong paalala ang Diyos na bakit may mga prayer na parang wala? Kasi minsan po malimit, gusto lang nating tayo ang pakinggan. Meron mga ganyang kausap Yung gusto niya isa ang daldal ng daldal, hindi marunong makinig. Nakakatabad kausap yung ganon. Yung sa kwentuhan siya na lahat na nagsalita, malimit yan ang wala talagang confident lang siya pero hindi siya competent. Pero ang puntos natin, ganon din tayo minsan po sa Panginoon We want to talk to God. Gusto natin sabihin yung ating gustong sabihin, but we are not listening to His Word. Ngayon, pagka ganyan, hindi pwedeng ganyan gusto mo lang na ikaw ang makipag-usap at hindi mo naman siya papakinggan. Kaya, abominable ang prayer na you are disregarding the Word of God. Pag sabing disregarding, you turn it off, you decline it, you are putting it away. Hindi mo siya nasasangguni ang Biblia. Yan po ay papatak ang ating prayer sa tinatawag nating abominable prayer. Pwede bang mangyari sa anak ng Diyos na binabaliwala ang salita ng Diyos? Possible, pero yung magpapatuloy, kaya tingnan po, nung aking binabasa ito, 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4. Ang sabi ng Bible ay ganito. Verse 4. 3 and 4. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi magkakaroon nila
magkakaroon kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, hindi ho yan tutuli. Okay. Ito yan. Ang ibig sabihin, na magsisipagbunton sila ng kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang mga sariling masasamang pita at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Kaya po may nagpe-pray talaga na wala ding dating sa Panginoon. Why? Pag ang tao ay nananalangin, pero ang kanyang buhay ay malayo sa Biblia, wala rin yan, wala yang kwenta. Katulad halimbawa po ng nagro-rosaryo. Pangalanan natin, nagro-rosaryo, yung dasal ng rosary. Yan ba'y katanggap-tanggap sa Panginoon? Maliwanag, pag sinangguni mong Bible, lumalabag ka sa Diyos. Why? Ang sabi ng Biblia, huwag kayong gagamit ng walang kabuluhang paulit-ulit. Maliwanag sa Bible, ang tagapamagitan lamang sa Diyos, 1 Timothy chapter 2 verse 5, there is one God and one mediator, walang mediatrix of all graces, mediator between God and man, the man Christ Jesus. Therefore, if you are disregarding the Bible, pero nagpe-pray sila, matagal pa nga sila manalangin kaysa sa atin. Sino po rito nung Catholic ay nagpe-pray ng rosary? Pakitaas po ng kamay. Yung nagno-novena. Novem. 9 times. Paikot-ikot. Tama, inay? Novem. Oo. 9 na beses. Tama po, Tita Lina? Pero pag inyong babalikan, yung may kwenta, Brother Henry, yung pagpe-pray kong yon, sa harap po ng Diyos, yun ay kasuklam-suklam. Wala po yung silbi. Why? Nanalangin ka, but you are disregarding the clear word of God. So, hindi ibig sabihin, ay talagang sincere, nilatigo pa nga ang likod. Hindi kayo itinanggap na ng Panginoon kanyang dasal. Nag-fasting din ng 40 days and 40 nights. Pero hindi ka naman naniniwala sa Biblia na yan lamang ang salita ng Diyos, you are disregarding God. Kaya ito po, maging tayo na narito sa loob ng Baptist Church. Ang Bible ay hindi isa sa salita ng Diyos. Ang Bible lamang ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung salita ng Quran, yung salita ng Bhagavad Gita, yung salita ng iba-ibang mga religious texts, those are trash. Those are garbage. Ang Bible lang po na ito, na hawak-hawak natin, ito lang ang salita ng Diyos. Therefore, miski ikaw ay bakit yung mga Buddhist, ting-ing-yang, find your center, focus, kalukuhan yan. Those prayer, napakasincere ho ng mga Buddhist pag nagpe-pray. Pag nag-focus na yung mga yan, nung si Jet Li tinutok sa ng mga babae, hindi siya naaano. Nakunan niyo ba yun? Yung mga bilog-bilog, amit haba. Hindi po, tita aming mataba. Yun talaga yung tawag nila doon. Amit haba. At sila nagfo-focus? Hindi, totoo yan. I-check nyo pa. Pasensya na po, yun ang naano eh. Ngayon, pero is that prayer acceptable to God? Abominable yun. Kahit napaka-sincere nilang mag-pray. Kaya po, ang napakapalad natin. Bakit? Ang ating pagdadasal ay kaugnay ng ating paniniwala sa Biblia. Ako po yung may binabible sa atin, may libro siya ng Book of the Saints. Na kada sakit ay doon katatawag. May cancer ka, kay St. Peregrine. Gusto mo mag-asawa, nakagat ka na ako, so kay San Roque. Ikaw ay gusto ka na, magpunta ka doon sa pare para magkaanak ka. Ayan, marami. Napupuntahan. Okay? Pero ano nakalagay sa Biblia? Ang dapat lang basis ay ang Word of God. Pero kailan nagiging abominable ang prayer? Pagka we are disregarding the Word of God. Tingnan po, ang pipilian ng tao sa huling panahon ay yung katinantahingan niya. Parang bukod sa Bible, merong mas maganda pa. Maganda ang Bible, pero parang nakita ko maganda rin yung turo ng Baha'i faith. Parang maganda rin yung turo ng Confucianism. Parang maganda rin yung turo ng Taoism, ng Zoroastrianism and Ism. No! Pagka ikaw ay Kristiyano, ang paniniwalaan mo lang na libro, aklat, ay Biblia lang. You cannot tell me na ako'y believer na ni Jesus Christ na marami ka pang sinasampalataya ng ibang libro. Lalo na ang aklat ng lihim ng karunungan. O aklat ng mga mahiko. O aklat ng kung anong meditation. No, we focus on the Bible only. If you are really a believer of Christ, dapat mong itapo na ang lahat ng libro na may kinalaman sa occultism, lahat ng libro na may kinalaman sa kung ano nung ism, that is not about Jesus Christ.
Kasi your prayer, manalangin ka na manalangin, simba ka na simba, wala rin mangyayari. Why? Abominable ang prayer mo. Why? Kasi baptist ka na, sabi ng matatanda. Wag daw dadalaw ng magkasunod sa patay, makakadami ng tinapay. Di ba ganyan yan? Huwag susunod sa patay at susunod ka. Di, umuna ka sa sementeryo. Lahat na may nakasunod sa sasakyan ng patay. You see, baptist na, paniwalang-paniwala pa. How can God answer your prayer? You are disregarding His written word. Ang pinapakinggan mo, sabi ng matatanda, wala naman ikang mawawalang pakinggan ng matatanda. Sino kang matanda yan? Baka yung matandang ahas. Si Satanas po yung matandang ahas. Sabi ng Biblia, walang problema kung ang sinabi ng matanda ay may basis sa salita ng Diyos. Walang problema. Miski bata pa umimik sa akin yan. Pag nasa sa Bible, Bible-based, I will believe. Pero miski matanda pa yan, kay kopong-kopong, at wala po sa Biblia, at nakinig ka dyan, and you pray, Lord, tugunin mo ang aking dalangin. God is not happy what you're praying for. Why? Kasi gusto mo pinapakinggan ka ng Diyos, hindi ka naman nakikinig sa kanyang sinasabi. Ipinipilit mo yung my way. I did it my way. Sabi nga ng preacher no isang araw, you cannot improve on perfection. You cannot improve what is already perfect. And good news, ang Bible ay perfect na. Wala ka niya kailangang i-improve. Hindi pwedeng perfect na ang senaryo. Take 2. Ang ganda ng inyong tagpo. Take 2. Hindi pwedeng sabihin perfect ng isang eksena na may take 2, take 3, take 4. The Bible is perfect. Sabi ng Psalms 18, it is perfect. The way of the Lord, the word of the Lord, and the will of the Lord are, nakinig nga mga young people, perfect. That's why, pag tayo nagpe-pray po, para hindi maging abominable, dapat nakabase ka lang, Lord, sabi sa horoscope, ang aking kalooban ay nakakulay pula. Ang unang taong nakapula sa church, ang kalooban mo. Let your will be done. Amen. Ay, hindi natutuwa ang Diyos dyan. Why? You are basing on horoscope. Hindi yan sa atin. Sa jablo yan. Lord, aring tatayan ko sa luto, isisingit ko sa Bible ng iyong pagpalain. Walang ganyan sa Bible. Wala pong ganyan. Kaya pag tayo nag-pray, ang Diyos hindi natutuwa. Nakakasuklam lang ang iyong pananalangin sa Kanya. God is not interested to answer your prayer and He is not willing to answer that kind of prayer. Why? Abominable yan sa Kanya. So, sinong may abominable prayer? Yung mga tao na they are turning away their ears from listening to the Word of God. Disregarding the Word of God is directly disregarding the God of the Word. Disregarding the Word of God is directly disregarding the God of the Word. Ang pagbaliwala sa salita ng Diyos ay direktang pagbaliwala mo na rin sa Diyos ng salita. Amen po ba? So, ibig sabihin, tayo bilang mga Baptist, mga bagong mananampalataya o matatagal na, lagi po pa rin tayong dito magbabase sa Bible. Huwag kayong magpe-pray ng isang bagay nakakontra ng Bible. Huwag. Huwag kayong, Lord, ililigtas ko po ang aking liligawang unbeliever. Kinokontra mo ang written word of God. Huwag. So yan po. Kaya sabi, yung balik tayo sa ating talata, so those who disregard, they're turned away. Maganda rin yung sinabi po rito, yung listening, they turn it away listening, yung Proverbs 28. Balik tayo po sa ating talata. Kaya natin ito pag-aaralan para makaiwas tayo sa mga prayer na abomination. Sayang din naman, nagpe-pray na tayo, yung hindi wasted yung ating pakipag-usap sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, he that turneth away, they turn off his ear from hearing. Yung word na hearing diyan, ang idea po ng hearing is to hear intelligently. Full of attention, obedience, attentively. So, ang sabi ng Biblia, siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig. So, ibig sabihin, ang taong nagdi-disregard sa Word of God, they are those turning away. Ito yung nakikinig but not hearing intelligently. Yan. Ito yung mahalaga din.
Mahalaga yung nakikinig na nag-iintindi. Sabi nga ni Pastor Rusty, mahirap kasama yung ulaga. And I agree. Mahirap kasama yung paula-ulaga. Yung marami ka na sabi, ano daw? You're not listening. Eh, pag-uusapan na lahat, hindi mo pa alam, inaririyan ka din. So you're not listening intelligently. Ano sabi po ng Biblia? Sino yung abominable sa Panginoon? They are those that are hearing, not intelligently. Pag po tayo ay nakikinig talaga ng Bible, kailangan pagganahin talaga ang isip. Yan sabi ng aming pastor, ng ating pastor nung nag-meeting po kami. Pag kayong mga preacher, kami sasabihan, kailangan ng utak pinapagana, mind. Hindi talaga pwede ang preacher na lutang. You need to focus your listening. Kaya sino yung abominable ang prayer? Nakikinig din naman, but not intelligently. Pwede kang makinig. Di kayo pwede man makinig na hindi ka nag-iintindi. Oo. Nangyayari yun sa akin eh. Ano daw? Lalo pag si Mrs. kaya nagagalit yan eh. Anong sinabi ko? Anong sinabi mo? So, kailangan aamuin mo na lang. Narinig ko naman. Okay. Pero pag sa Panginoon, we need to listen intelligently. Ano pa nakalagay? Pag sabing hearing, to hear intelligently, attention. Obedience. Ikaw yung nakikinig na handang sumunod. Yan pala po yun. Pero pagka we are disregarding, ay, yan may miski pakinggan ko o hindi. Nasa sa akin na kung gagawin ko o hindi. Yun. You're not willing to obey. At yun po hindi nakakatuwa sa ating Panginoon. Ating tatandaan, ang salita ng Diyos ay hindi yan optional. Yan ay mandatory. Nanonood po natin yon. Okay, mandatory ang salita ng ating Panginoon. Kaya, number 1, sino yung merong abominable prayer? Those who are disregarding the word of God. And I hope and pray na tayo po hindi katulad niyan. Kasi tingnan sa Proverbs chapter 1, may babala rin ng ating Panginoon sa nag-disregard ng kanyang salita. Sabi ng Proverbs chapter 1, actually, yun ay mula verse, mahaba ito 23 hanggang 33. Pero for the sake of reading, nakalagay dito, magsibalik kayo, 23, sa aking saway, narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. 24, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Yan na nga. God is speaking. Anong ginawa ng tao? Kayo'y tumanggi. Aking inuunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo. Merong mas magaling na payo kaysa sa payo ng Diyos. Yan. Yan yung mga delikadong kaisipan. Maganda naman ang sinabi ng Bible, pero nakita ko may mas magandang payo pa. Yung payo yung nasa sa yung mga FM station. Dear, ano nga yung mga palabas? DJ Chacha. Kung anong, yun ang pinapakinggan. Yung mga vlogger. Niwawalang halaga ang salita ng Diyos, mas mahalaga pa ang salita ng naniniwalang ang tao'y galing sa unggoy. Okay, bagaman may mga tao talagang mukhang unggoy, pero yun yung design sa kanila, pero hindi tayo galing sa unggoy. Nakita po ako ng yung pinaka-pitong kakaibang muka. At talagang pag nakita niyo yung mukha ng isang yun, talagang mukhang At siya po yung yumaman. Gusto niyo yung yumaman? Ang sabi ng Panginoon, ako naman ay tatawa sa karawan ng inyong kasakunaan, ako'y manunuya pag ang inyong takot ay dumating. Ang puntos lang po din ay ganare. Ang Diyos ay nagsasalita. Hindi ka nakikinig. Ngayon, pag dumating na yung mga calamities and problems sa iyong buhay, gusto mo rin magsalita sa Diyos. At gusto mong tugunin Kanya agad. Kumbaga ganun lang yan Minsan ay ating unawain yung law of sowing and reaping. Bagaman iba na ang dealing ng Diyos sa atin bilang Kanyang anak, pero yung universal law ay yun pa rin po. Na pagka anong iyong tinatanim, yan ang iyong aanihin. Nagtanim ka ng paggalang, igagalang ka din. Nagtanim ka ng pakikinig sa Diyos. Anong gagawin ng Diyos sa iyo pag nagsalita ka? Diba? Sabi ni Samuel, nung siya'y bata pa, speak Lord, your servant is listening. Hindi yung shut up Lord, I'm talking. You do not do that. Kaya, ang prayer ng iba ay abominable because they disregard the word of God. So, yan po yung ating iiwasan. This is an error to avoid. Even his prayer is abomination. Lahat po ba dito ay nagre-regard na sa Bible? So, laging nire-recite yan ng young people, this is my Bible. This is God's holy word.
I will make it a lamp to my feet and a light unto my path. Wala na dapat iba tayong libro na kinikilala, mga Baptist, kundi Bible lang. Mapangit yung Baptist ka na may kung ano-ano ka pang pinaniniwala ang aklat. Okay? Kaya ako natuwa sa Lola Esther dati. Nung nabubuhay yon, maraming isinuko yung mga papel-papel na may mga ipapasa sana yung miracle kay Andrew kaso may plema kaya hindi natuloy. Hindi, sinunog po namin yon na pastor, yung mga papel ng kung ano-ano. Delikado na, ikaw Kristyano na may alaga ka pang ganyan. Baka ipossess niyan. Baka yung libro inagapang pagkagabi. May anay pala sa ilalim. Hindi, totoo po yan. Pinangingiti ko lang kayo, pero totoo. Dapat pagka ikay Kristyano na, wala ka nang ibang pinapakundangan ng libro na pinakamataas, pinakamahalagang aklat, kundi Bible lang. Your full assurance, ang first and final Court of Appeals and Supreme Court of our life is the Bible. Pag the Bible says go, then I go. Pag sabi ng salita ng Diyos ay no, then I will take the no part. Hindi yung, may parang mas maganda pang payo bukod sa Bible. Wala nga nang iba. His way is perfect, His word is perfect, and His will is always perfect. And you cannot improve on that. Perfect na po yan. Ikalawa na ating dapat makita, even His prayer is abomination. Those who disregard the word of God, even His prayer is abomination. Number 2. Ito po 3 lang. Ang sabi rito ng Bible sa chapter 28 na ating binabasa, 28 verse 9. He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Tingnan niyo po, siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig. Kung merong pinapakinggan, ibig sabihin may nagsasalita. Nanonood niyo yon? So, ikalawa, those who disregard the man of God, even his prayer is abomination. Unawain niyo po ha, inyong subaybayan yung talata. He that turneth away his ear from hearing the law. Hearing, so hindi siya nagsasalita. Siya ay nakikinig. Kaya kung siya ay nakikinig, merong nagsasalita. Sino nagsasalita ng salita ng Diyos dati? Ang Bible dati ay limited lang ang may hawak, particularly the Old Testament. Ang nagsasalita nung una ay ang mga propeta, mga high priest, o kung sino mang mga lingkod ng Panginoon. Ikalawa, kailan nagiging abominable ang prayer? When we disregard the man of God. Ito po yung mahalaga na usapin sa ating mga simbahan, sa ating buhay. Dapat talaga, miski tayo ay pray ng pray, but we are not listening, we are disregarding the man of God na binigay sa atin, yung ating pastor. Pray ka ng pray sa love life. Ang sabi ng pastor ay, Utoy, mag-aral muna ha. At magtapos, pag pwede na ay saka. And itinutuloy mo pa rin yung iyong panliligaw ng palihim, you are disregarding the man. Tapos magpe-pray ka sa Panginoon. Kayong dalawa, kapatid, ay magbati na. 2024 na, kayo 2014 pa magkababag. Kaya maasi, mapait ang inyong pagsamba. Pag kayo nagkakapanagpoy, kayo parang, hindi ka papayan. You see? Hindi ka nakikinig, pinapayuhan ka. And then you are praying. But you're disregarding the man of God. Tingnan nyo, nakalagay, he that turneth away his ear from hearing the law. Therefore, kung merong hearing the law, merong speaking the law. So yung law, galing sa Panginoon. Pero hindi manaimik ng kusa ang Bible. Ang Pentateuch lalo, yung Old Testament, someone is reading. So those are the men of God. Kaya ito po yung napakahalagang prinsipyo din para tayo ay huwag maging abominable ang prayer. Yun tayo dapat ay marunong makinig sa sinasabi ng ating pastor. Opo. Katulad namin, hindi porket kami worker na mas magaling na kami sa pastor. At kung nag-iisip ka ng gayaan, o kung nag-iisip ng gayaan, namamali tayo. Parang gana rin, nung ako'y naging magulang na ba, ako'y mas magaling sa aking ama? Hindi. Iba pa rin ang kanyang galing sa akin, na ako'y kanyang anak. Ganun, hindi man sa Amber, lalo, hindi pa rin mas magaling sa akin yun. At siya'y bata pa. Ang puntos po, we need not to disregard the man of God. Kasi tingnan po ito, ako'y nasa sa mga Old Testament reading, napansin ko po si King Jeroboam. Si King Jeroboam.
Kung yung mababasa sa 1 Kings chapter 14, 1-17, mahaba po yon. Papaigsiin ko na lang. Si King Jeroboam ay nagkaroon ng anak. At ang kanyang anak ay nagkasakit. Si Jeroboam ang naghawak sa 12 tribo, di po ba na-divide ang kingdom? Ang anak ni David, Solomon, nag-anak ng Rehoboam. Si Rehoboam ay buwang. Okay, hindi siya nakikinig sa Diyos. Sa elder, hindi siya nakikinig sa matatanda. Ang pinakinggan niyang payo ay payo ng mga bata. Kasi sabi ng mga tao, ibaba mo ang buwis. Ibaba mo naman ang buwis. At nang kami pagod na sa parusa ng iyong tatay. Sabi ni Jeroboam, okay, 3 days. Balik kayo sa akin. We'll talk. Tinanong yung matatanda, naka-level ni Solomon, anong may papayo nyo? Ganito, mahalin mo ang tao. You talk to them. Yung maging maayos ka sa kanila. And they will love you. Sabi naman ng mga barkada, sabihin mo, ang iyong hinliliit ay malaki pa sa baywang ng iyong ama. Ibig sabihin, at kung nilatigo sila, latiguhin mo sila ng scorpion. Hindi yun ang nangyari. Kaya nangyari, nahati ang kingdom. Ang 10 ay napunta kay Jeroboam, ang 2 ay napunta kay Rehoboam. At doon nagsimula yung divided kingdom ng Israel. Ngayong si Jeroboam, ito'y ang Diyos ang tumawag. Kinausap ito ng isang propeta na nahalit pa nga yung kanyang damit at hinati-hati, ito. Ngayon, nagkasakit ang kanyang anak. Si Jeroboam, nung naging hari, naggawa ng kanyang baka. Kasi sabi, pag ang mga tao ay sumimba ulit sa Jerusalem, mula sa Samaria, baka ang puso nila lumipat kay Rehoboam. Kaya, ito, Israel, ang Diyos na nagpalaya sa inyo. Ang puntos ko po ay ganito. Si Jeroboam ay lumabag sa sinasabi ng mga propeta niya. Tingnan po sa chapter 14 ng 1 Kings, nagkasakit yung kanyang anak. At nung nagkasakit po yung kanyang anak, 1 Kings chapter 14, nang panahong yon, si Abias na anak ni Jeroboam ay nagkasakit. At sinabi, 14:1 ng 1 Kings, isinasamo ko, magpakunwari kang iba, punta ka doon sa propeta, Ahayas. Okay? At na nagsalita tungkol sa akin. Tanda pa niya Itong propeta, ito yung nagsabing, ikaw ay magiging hari. 10 tribo iyo, 2 lang sa anak ni Solomon. So alam niya, ang propeta, yung bilin. Pero anong ginawa ni Jeroboam? Lahat na ng kalokohan ay ginawa ni Jeroboam. Ano po ang nangyari sa kanyang prayer? Nagkunwaring ibang babae, pero sabi ng propeta, ikaw na asawa ni Jeroboam, nagbabalat kayo ko pa, kilala kita. Kasi binulong na ng Diyos sa propeta. Ano sabi niya? Ito ang sabi ng Panginoon, narito, asawa ni Jeroboam, naparito ka at tinatanong ka tungkol sa kanyang anak, sapagkat siya may sakit, siya nagpakunwari na ibang babae. Sabi ng verse 6, ang galing pumasok ka, ikaw na asawa ni Jeroboam. Bakit ka nagpapakunwaring iba? Sapagkat ako'y sinugo sa iyo na may masamang balita. Bakit siya nagkaganito? Verse 8, tingnan po ang kanyang ginawa. Sabi ng Panginoon sa kanya, sa verse 7, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, yamang kita'y itinaas. Sino gan gumawa kay Jeroboam na maging hari? Ang Diyos. Anong gawa ni Jeroboam? Kinalaban niya ang sinabi ng propeta ng Diyos. Ano nangyari? Anong hatol ng Panginoon sa kanya? Gumawa siya ng kung ano ng mga Diyos-Diyosan Verse 9, verse 10. At yan sabi ng Panginoon, ang mamamatay kay Jeroboam sa bayan, kakainin ng aso. At ang mamamatay sa parang, kakainan ng ibon. Tumindig ka. Tingnan po, verse 12. Tumindig ka nga. Umuwi ka sa iyong bahay. Pagpasok ng iyong paa sa bayan, mamamatay ang bata. Anong hirap na rin? Sabi ng Panginoon, ito ang sabi ng Panginoon, yung lingkod na nagbigay sa kanya ng kingdom, nag-anoint kay Jeroboam, pagtungtong ng paa mo sa tarangkahan ng bahay mo, mamamatay ang anak mo. Anong hirap nung ganun choice? Pag ako'y umuwi, mamamatay ang anak ko? Hindi ako uuwi, pero kailangan kong umuwi. Ang puntos po dito ganito, bakit nag-pray naman siya lumapit siya sa propeta, pero bakit siya ay naging ganun negative ang naging ending ni Jeroboam? Why? He disregard the man of God. Si Ahiyas, yung man of God sa kanyang buhay, siya yung nagsabi na ikaw ang magmamana ng 10 kingdom, 2 lang kingdom kay Rehoboam. And yet, anong ginawa ni Jeroboam? He disregard God, the word of God, and he disregard this man of God. Kaya naging verdict sa kanya ng Panginoon sa verse 17, ang asawa ni Jeroboam ay tumindig,
yumaon, at pagpasok niya sa pasukan ng bahay, ang batay namatay. Why? When you disregard the man of God, ang iyong prayer, nakikiusap na to nagmamakaawa na ayusin, pagalingin, ipag-pray yung kanyang anak, pero God don't listen. God don't want to listen. Why? He disregard the man of God. Kaya tayo po din dito, napakahalaga na we are listening to the man of God sa ating buhay. The pastor is not perfect, but once he counsel to us from the Bible, makikinig po tayo. Oo. Kailan tayo hindi makikinig kay pastor? Pag ang pinapanood ni pastor nasa horoscope na rin, alam mo Brad, ikaw ay iyong Taurus. Huwag magiging magagalitin upang huwag mapaaway. At nabasa ko rin, ikaw ay Sagittarius. Okay, ano gayon yung kalahati? Oh, Leo. Sagutin mo na si Leo pag nanligaw sa iyo. Okay. Yun ang payo. That's the moment na kahit sinong man of God, pag hindi na Bible ang ginagamit para tayo payuhan, don't listen. Pero pagka Bible ang ipinapayo ng man of God, you listen. Because when you disregard, tapos nag-pray ka, nag-pray din naman to, nakikiusap na, buhay mo ang aking anak, Panginoon. Lalapit na ako sa propeta mo, ba't nakatanggap ba siya na maganda? Hindi. Because he disregard the man of God in his life, in her life. Kaya yan po yung napakahalaga. Si King Saul, hindi nangyari sa kanya sa 1 Samuel chapter 28, 17 to 19. Ano nangyari kay King Saul? Binaliwala niya ang man of God sa kanyang buhay. Sino ang man of God ni King Saul? Ni King Saul? Si Prophet Samuel. Anong bilin? Nainip si Saul, ang tagal naman ni Samuel, ay ang mga Pilisteo, aatake na. Wala pang handog, ay kailangan malugot ang Diyos. Ang ginawa, kinuha na yung insenso at siya nagsunog. At dumating si Samuel nung magawa na niya. At sabi, tinatanggal na sa iyo ang pagiging hari. Di ba? Tinatanggal na sa iyo at ibibigay sa mas karapat-dapat kay David ang tinutukoy. Tapos may talata pa na, when you are little in your eyes, nung ikimaliit pa sa bagaman siya ay pinakamatangkad sa lahat ng Israeli, si Saul, dati, ang ramdam niya sa kanya sarili, ako ang pinakamaliit. When you are little in your eyes, nasunod ka sa akin, pero hindi na nakinig. Tapos nung aalis si Samuel, hinaltak yung laylayan ng kanyang damit at napunit. Sabi kung paanong napunit ang aking damit, tatanggalin din ng Diyos sa iyo ang iyong kaharian. Ang puntos, ba't siya napahamak? Nung wala na si Samuel, hindi nagsasalita ang Diyos sa kanya. Kahit yung Urim and Tumim ay tahimik, kahit magpahula, hindi gumagana. Walang word of God. Kinausap niya ang isang necromancer, nakikipag-usap sa patay, at pinahango ang kaluluwa ni Samuel. Pwede ba mahango ang kaluluwa? Yung iba'y joke lang, pero ito talaga, pati yung witch ay nagulat. Kasi very rare na pinarmit yun ng Diyos na bumalik. Kasi pati yung manghuhulay na takot, hindi niya akalaing babalik nga. Pero ang puntos, when he disregard the man of God, ano nangyari? Anong inimik ni Samuel nung bumalik? During that time. At wala na ibang record sa Bible na bumabalik pa yung galing doon sa tatawag nating Hades ng kaaliwan. Anong sabi ng Panginoon? Ikaw ay mamamatay, pati ang iyong mga anak. Anong ating pinupuntos? Parang negative lagi, Brother Henry. Yes, ang prayer na abomination sa Diyos, kasuklam-suklam, disgusting, is when you are praying and yet you are opposing the man of God. Nag-pray din naman si Saul. Kaso lang, kakontra siya ng kanyang pastor. Ang pastor niya that time ay si Samuel. Okay, so sa atin po, anong application yan sa atin? Kayo ba may pagpe-pray? Okay, so mga dalaga at binata, nagpe-pray. Ang tanong ay, yan ba yung isang gunin nyo sa pastor? May umik sa una. Amen. Oh. Ay, yung iba? Yung iba? Naunawaan niyo po yon? You are praying, pero hindi naman kasangkot ang pastor sa iyong pinapanalangin. Mahirap yung ganon. May naliligaw ka na kay Marcar, hindi pagpapaalam kay pastor. Masama yun. Mary baby, may manliligaw sa'yo. Ito yung atin lang dalawa. Huwag makakarating kay pastor. Eh bakit? Nanawaan niyo yun?
Delikado yun lang. Ito yung ate lang ha. Huwag na makakarating kay pastor. Bakit hindi makakarating? Anong masama dyan? Therefore, you are disregarding the man of God and you pray. Medyo malaki ang transaction natin siya, huwag makakarating kay pastor. Ay, pag nakarating, ipakukulong talaga kita. Ang puntos po natin, when you disregard the man of God, magiging abominable ang prayer. Pag sa'yo abominable ka, hindi maganda. Okay? So kaya po, sa atin, ang application nito sa atin, we need to talk to our pastor. Romans chapter 10, alam natin yan. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pero how can they hear when we do not have a preacher? Ibig sabihin, you hear the word because someone preached to you. And that preacher na nag-umpisa dito sa atin lalong lugar ay ang ating pastor. Therefore, we need to not disregard the man. Lalo sa mga matter about sa love life ninyo, sa inyong pastor, parang gusto ko po mag-abroad, you talk to him first. Pastor, gusto ko makapag-divorce na sa asawa ko. Lalo makipag-usap ka. Pastor, parang gusto ko nang magpakamatay. Lalo ka makapag-usap. Hindi totoo yan. You need to talk to the man of God. Huwag kang magagawa ng desisyong crucial without talking. Pero yung pagbili naman ng tambo, huwag na ipagpaalam kay pastor. Pastor, Dunkin Donut, may butas sa gitna o yung buo. Huwag mo nang tanungin yun. Magdala ka na lang. Pati midgets, magdala ka din. Pero ang puntos po, yung mga crucial na mga tanungan, itatanong niyan sa pastor. Amen? Sa mga manliligaw, magpapaligaw, magpuput up ng business, mag-a-abroad, may mga salumuot sa tahanan, you talk to the man of God. Don't disregard. Naunawaan niyo po yun? Yan. So, para maganda. Okay? At hindi dapat marami kayong pastor. Ako yung magtatanong sa pastor ng taga-Rosario. May pastor ka nga dito eh. Kasama naman ng ikaw ang inay ang tatanungin yung kapitbahay. Hindi ka sa akin nagtatanong. Di ba? Kung tayo magulang at si Amber kung kanino na nagtatanong ng payo, ako ang tatay, di kayo masakit sa akin yun. So, kung tayo may mga crucial na question, you talk to the pastor. Ngayon, kung ikaw ay nagpe-pray and you are disregarding him, huwag mong asahang ang Diyos ay naka-thumbs up sa iyo. Why? So, you are disregarding the man of God in your life. So, kaya po, sa atin, tayo nagpe-pray. Marami tayong nagpe-pray. Tama? So, isa po sa prayer partner dapat natin ang ating pastor. Nung ako yung manliligaw, yan po yung alam yan ng ating pastor. Yung sa una, na hindi natuloy, alam ng pastor yan. Yung, alam na lahat. Pero una na yung nalaman. Okay. Itong kay Joyce, lalong alam yan. Hindi yung, itong ating pagmamahal, tayo lang dalawa. You and me against the world. Ay, hindi pwede yan. Mahirap yung love life na kayo lang dalawang masaya. At lahat ay sura. Nanawaan niyo yun? Masama yung love life na gayon. Kayo lang ang masaya at kami sura. Hindi talaga kami matutuwa, lalo pag hindi alam ng pastor. Pero masaya, yung masaya lahat. Why? Kasi kakampi mo ang church, especially kakampi mo ang man of God sa iyong buhay. Hindi yung isurot sa mata yung pasaway. Okay? So, yan po. Number 3. Huli na to. Even his prayer is abomination. Sino yun? Those who disregard the word of God. Those who disregard the man of God. Ito yung Proverbs 28, aking hinahanap yung context, ako nahihirapan ho talaga. Hindi ko siya mapagdugsong-dugsong kasi may iba-ibang mga nasulpot na chapter. Hindi parang chapter 13 ng Korinto, puro love. Ang chapter 28, tinitingnan ko ano kaya ang pinaka-main theme nito? Pero meron siyang theme na sumisingit na nabubuo about yung leader na masama sa mga mahihirap, yung wicked. Pero may napansin po ako dito na Proverbs 28, balikan natin yung ating text. Ito po yung importante din. When we pray, ito yung mahalaga din natin kino-consider. Proverbs chapter 28 verse 3. Sabi rito, sila ang mapagkailangan na pumipighati sa dukha ay parang bugso ng ulan na hindi nag-iiwan ng pagkain. May binanggit diyang poor. Sa verse 15, may binanggit din po dyan sa 15, kung paano ang umuungal na leyon at ang gutom na oso, gayon ang masamang pinuno sa maralitang bayan, poor. Uli, binanggit. Verse 16, ang pangulo na kulang sa pag-uunawa ay lubhang mamimighati. Yan, totoo yan. Ngunit siyang nagtatanim sa kasakiman ay dadami ang kanyang mga kaarawan. Verse 27,
Siyang nagbibigay sa dukha ay hindi masasalat. Ngunit siyang nagkukubli ng kanyang mga mata ay magkakaroon ng maraming sumpa. Kakoy, anong connect na rin eh? Number 3, natin makikita, abominable ang prayer ng isang tao. Who are those na abominable ang prayer? Those who disregard the image of God. What I mean sa image of God, sino ba ang image of God? Tayong mga tao. Genesis 1, and God created man in His own image. May talata po sa Proverbs din. I hope na hindi ko yata naisulat. Sa Proverbs chapter, yung siyang, hindi ko yata naisulat. Yung Proverbs 21:13, inyong silipin po, Proverbs chapter 21 verse 13. Tingnan sabi sa Bible, yan, ang nagtatakip ng kanyang makapakinig sa daing ng dukha. Siya naman ay dadaing, ngunit hindi didinggin. Whoso stoppeth his ears at the cry of the poor, he also shall cry himself, but shall not be heard. Ano po ito number 3? Ang abominable prayer ay yung ikaw ay nagpe-pray sa Panginoon, pero hindi okay ang asal natin sa ating kapwa-tao na nilikha ng ating Panginoon. Parang Pariseyo, tingnan po sa aklat ng Bible sa New Testament, di ka may Pariseyo doon, Panginoon, salamat na lang, ako'y laging nag-iikapo, ako'y laging nag-aayuno, ako ay hindi tulad ng isang yun. Di ba mayroon ganyan sa, nabasa niyo ba yan sa Bible? Akin na pinaparaphrase. So yung isa nasa sa unahan, Lord, thank you. I'm like those others. Okay? Nung siya umuwi, God disregarded his prayer. Why? Hinamak niya ang ibang tao. Particularly, the poor. Ito po yun ha. Ito yung maganda rin maging ugali natin. Masama yung tayo ay selective sa ating pakikisamahan. Okay? Gusto mo mag-pray, Lord, bless my life. Pero may lumapit na uhuging bata, ikaw nga ining ilumayo-layo, beke ko lapit na lapit sa akin. Hindi tabihan, hindi kamayan yung mga galing doon sa basurahan kasi baka madaming germs. Nanuhan niyo yun? Wala naman ako nakikita pang ganun dito sa atin. Pero prevention is better than prevention. Nanuhan po natin yon? Kasi tingnan, sa aklat ng Isaiah, yan din yung tinalakay about sa fasting naman to, sa prayer. Klinaro ng Diyos, ano ba yung gusto niya na fasting? 58:7. Maging tayo na nasama lagi sa prayer and fasting, nakakahamon yung tayo sama na sama, ang ugali natin hindi nababago. Kaya ako yung ayaw kong sumama. Pero hindi, totoo lang. Tingnan, 58. Hindi baga, tinatanong kasi dyan, ang tanongan dyan, ano ba yung tamang ayuno? Verse 7. Ang sabi po ng Bible, hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom? Kain ka ng kain ng merienda, may batang nakanga. Masarap ito, ineng. Oo nga po. Dalhin mo ang iyong bahay. Dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan. Pagka nakakakita ka ng hubad na iyong bihisan, huwag mong panoorin. Nakita ka ng hubad, lagyan mo pinapanood. Bihisan mo. At huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. Kung magkagayoy, tinyo ang good news, verse 8. Kung magkagayoy, ikaw ay matulungin sa tao. Sa kapwa-taong nilikha sa wangis din ng Diyos, na tulad natin. Kung magkagayoy, sisikat ang iyong liwanag na parang umaga. Naanoan yun? Kakatuwa. Di ba ang ganda ng yung sunrise sa kanluran? Yung sunrise kaganda. Alam nyo, gaganda tayo. Yung ang ating buhay ay magandang tingnan. Hindi nakaka-disgust. When we do not disregard the poor. Yung image of God, mas gusto ko mag-focus sa mga taong hindi totoong
maayos ang buhay. Dapat ay walang ganong diskriminasyon sa simbahan. Na ito tayo grupo lang ng mga kumikita ng 6 digit at yung mga 3 digits ay dyan. Ito yung upuan lang ng mga manager at ito yung upuan ng mga servants. Walang categorization. Wala. Lahat, ito yung totoong equality. Now we treat everybody equal. Pero pag magpe-pray tayo, na hindi natin inuugali, ang ating panalangin ay hindi maganda. Tingnan niyo po, ituloy natin yung talata sa verse Isaiah. Nasaan na tayo? Verse 8. O tingnan niyo, hindi lang ikaw ay sisikat na parang umaga, hindi ka magpapasikat. Sisikat ka talaga. Yung iba talaga nagpapasikat sikat chupoy lang ang pangyayari. Hayaan mo ang Diyos na magtaas sa'yo. Hayaan natin. Verse 9, kung magkagayoy, tingnan, may connection talaga kung magkagayoy, tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot. Ikaw ay dadaing at siya'y magsasabi, narito ako. Kung iyong alisin sa gitna mo ang pagtuturo at ang pagsasalita ng masama. 10, at kung magmamagandang loob ka sa gutom, iyong sisiyahan ng loob ang nagdadalamhating kaluluwa. Marunong ka makiramay sa iba. Hindi nung merong namatay na, tawa ka pa. Nanawaan niyo yun? Parang walang pakialam sa damdamin ng iba. Abay, malungkot na tawa pa ng tawa yun may sayang-saya naman. Ikaw lang ang malungkot. Bigyan nagtagumpay yun. Masama din yun. Ang sabi rin ang ganda ng talata ng Panginoon Kung magmamagandang loob ka sa gutom, sisiyahan ng loob ang nagdadalamhating kaluluwa. Kung magkagayoy, sisilang ang iyong liwanag sa kadiliman. At ang iyong kadiliman ay magiging parang katanghaliang tapat. Adi kaganda. At papatnubayan ka ng Panginoon na palagi. At sisiyahan ng loob ang iyong kaluluwa sa mga tuyong dako. Tingnan, tuyo na ang dako, malungkot ng paligid, ang saya pa ng puso mo. Why? Hindi ka kasi abominable sa Panginoon. Why? Because you are not disregarding the person created in the image of God. Pero kung tayo po'y magpe-pray, kaya pala sabi sa Biblia, pagka do'y kayo maghahandog ng handog, at naalala mong ikaw ay may kapatid na naka-offend sa'yo, iwanan mo muna ang iyong handog sa altar, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at saka ka uli, bumalik para sumamba. Anong pinupuntusan ng Diyos? Talagang hadlang sa pananalangin ang sama ng loob sa kapatid. Hadlang sa pananalangin, tinutugon yung bitterness na hindi mo kino-confess sa Diyos at iniiwan sa altar sa kanyang harapan. Ibig sabihin, hadlang talaga yung mga unconfessed sin, yung tinatawag nating mga pet sin natin. Hadlang talaga na ang Diyos ay makinig ng tama at matutuwa siya sa atin if we are disregarding those things. Kaya, sabi nga tama, yung preacher kahapon, you can sin and you can sing. Pwede kang magkakasala, nakanta ka sa choir. You can sing. You can sin and you can teach Sunday school. You can sin and you can preach. Nagkakasala ka pero galing mo mag-preach. Pwede yun. Pero ito hindi pwede magsama. You can sin and you can pray. Hindi mo tatagalan ang presensya ng Diyos. You can sin and you can drive vehicle. You can sin and you can give, but you cannot sin at the same time you pray. Kabangga talaga yan. Kaya hindi talaga makakapag-pray ng matino ang may kasalanang nilalaro. Mahirap mag-pray ng matino ang may kasalanang nilalaro. Especially, it is offensive sa ibang kapatid sa Panginoon. Kaya po, ngayong gabi, we all want that our prayer to be answered. Tama? Meron ba ditong kaya nag-attend ng prayer meeting para wag tugunin? Maka-attend kaya nang ako'y wag tugunin ng Panginoon? No, kung yun ang gusto mo, umuwi ka na lang sa inyo. We all want that our prayer to be answered by God. Tama po ba? Pero may mga parameters ang Diyos para tayo kanyang tugunin.
Bagaman tayo kanyang tinutugon bilang anak, pero may protocol din ang Diyos sa ating mga buhay. Una, if we want God na ang ating prayer ay maging sweet-smelling savor, hindi yung amoy paa na bulok. Parang medyas na hindi napapaltan. Oo. Yung mabaho, wag dapat ganun, kundi yung ating panalangin, sabi sa Revelation, ang usok sa templo ay ang panalangin ng mga banal. Kayo buwi na po ng insenso, ano? Kayo nagluluo pa? Nang lumayas yung masamang espiritu. Mabango yun. Okay? Ang ating panalangin, naway ganun ang maging amoy. How can that happen? Number one, siyempre, baliktarin mo yung tatlong negative. Regard His Word. Pakundanganan natin ang Biblia. Huwag kang magdidesisyon na kontra sa Bible. Number two, regard His man. Pakundanganan natin ang ating pastor. Lalo sa mga crucial point ng ating mga decision making. And number three, regard His creation, His other people. Hindi yung, ang iniisip mo lang sarili lagi natin. Bagaman tayo selfish by nature, pero tayo ligtas na eh. We can overcome sin. We can overcome sin. Diba sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Kaya po ngayon pong gabi, mga kapatid, tayo po ay mananalangin. Mamaya, nawa ang ating prayer ay hindi abominable, kundi hindi abomination sa Panginoon, kundi ito ay for God's glorification. At tayo ay lalong napapagpala ng ating ginagawa. So tayo po ay manalangin. Panginoon,